Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang iskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. At muli sa atin pong papapatuloy ng pagninilay para sa Ebanghelyo mula kay San Mateo tungkol sa pagpapagaling niya sa isang paralitiko. Sana po nakuha natin yung bahagi ng kwento na kung saan ay mas binigyan ng pahalaga na patawarin ang kasalanan ng paralitiko. Kapag nagkakasakit tayo, na gaya ng nabanggit ko po nung nakalipas na linggo, ang pagkakasakit natin ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kasalanan. Pero madalas ang tao hindi ito nakikita, na kaya tayo nagkasakit dahil meron tayong kasalanan. Kaya ang unang dapat ginagawa ay humingi ng tawad sa Diyos. Sa kung anumang kapabayaan, sa kung anuman ng mga ginawa natin. Pero sa isang banda, kailangan din natin makita po yung bahagi ng ginampanan ng mga tao sa paligid. May mga sumusunod kay Kristo at ito ay kumilala kay Kristo. Dalawang grupo ng tao yung maririnig natin na kailangan natin masuri din kung nasaan ba tayo dito. Yung unang grupo ay yung naglapit dito sa paralitiko kay Jesus. Dahil sila ay nanalig kay Jesus na kaya niyang pagalingin itong kanilang pwedeng kaibigan, kamag-anak o kung anuman, na mapapagaling ni Jesus ang taong ito. Gaya ng nasabi ko, itinuro muna ni Jesus kung ano ang higit na kailangan gawin. Yan ay ang paghingi ng tawad. Yung pangalawang grupo na lumalapit kay Jesus, hindi para ilapit yung may sakit, hindi para maniwala sila kay Jesus, kundi para questionin ang ginagawa ni Jesus. So ngayon, nasaan tayo dito? Parehong nandun sa harapan ni Jesus. Parehong sumusunod kay Jesus. Pero, alin nga ba? Nagiging daan ba tayo para mapalapit ang mga tao kay Jesus? O tayo ang nagiging dahilan para mapalayo ang mga tao kay Jesus? Nasaan tayo niyan sa puntong ito ng buhay natin? Hindi pwedeng wala tayong pake sa iba.
Hindi pwedeng tayo lang. Hindi pwedeng tayo lang ang gagaling. Hindi pwedeng tayo lang ang patatawarin sa ating kasalanan. Kundi bahagi po ng ating buhay sa mundong ito, bahagi po ng ating pananampalataya ay yung nailalapit natin hindi lang ang ating mga sarili, kundi maging ang mga taong higit na nangangailangang makakita at makatanggap kay Jesus. Ano po, no? Patuloy natin na pagnilayan kung ano na nga ba ang ginagawa natin bilang mga lingkod na simbahan, bilang mga nagsisimba, maging sa online, tayo ba ay nagiging daan para ang mga tao'y mapalapit kay Jesus o tayo ang nagiging daan para sila po ay lumayo kay Jesus? Amen? Thank you.